أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ng pagpapaliwanag ng aklat na Aqidah al-Wasitiyah na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah. Tayo ay nasa pang-siyam na halqa, alhamdulillah, na pagpapatuloy ng Imam sa mga inumpisahan niyang ibigay sa atin ang sunod-sunod ang napakaraming aya tungkol sa mga asma wa sifat ng Allah Tabaraka wa Ta'ala. Na itong grupo ng mga aya na binigay niya sa atin na aking babasahin nga at ipaliliwanag, ito ay tungkol sa walang hanggang kaalaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ng ilm o tinatawag nating kaalaman, karunungan, ito ay ginagamit din Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga nilikha. Kaya lang pareha lamang sa pangalan na ang mga nilikha ay may kaalaman o karunungan. Kaya lang ang kaalaman na Allah Subhanahu wa Ta'ala ay laysa kamithlihi shay. Walang sino man sa kanyang nilikha na katulad ng kanyang kaalaman. At makikita natin sa mga aya na talagang napakalayo ng mga nilikha sa kaalaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At the more na pinag-aaralan natin ang asma wa sifat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalo natin siya makikilala. Kaya sabi nga niya sa umpisa ng kanyang pagkatapos niya ng mukaddima, sabi niya, wa minal iman billah. At isa sa paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na paniwalaan natin o describe natin Allah Subhanahu wa Ta'ala kung paano lamang niya pinakilala o describe ang kanyang sarili sa kanyang kitab, at kung paano siya pinakilala ng kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sunnah. Sa pagkatapos sabi rito, wa qawluhu. Ito na ang purong binigay sa atin, purong mga aya ng Quran. In the saying of Allah, in His saying, ibig sabihin ang salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkatapos yung banggitin niya sa atin sa surah Al-Hadid, at yung isa pang aya na nakalipas natin ipaliwa, sabi, wa huwal hakimul kabir. Wa huwal hakimul kabir. Ito ay sa beginning ng surah As-Saba, na sinabi na Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ay hakim at al-khabir. Na ang hakim, ito ay dalawa ang kanyang kahulugan, sabi nga ng mga mufassirun, na ito ay unang-una ang kanyang hukom, ang kanyang desisyon, ang kanyang batas na pinaiiral sa lahat ng kanyang mga nilikha. So ang hukom ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay tatlong uri. Hukom al-kawni, hukom al-kawni al-qadari, hukum al-syar'i dini, at saka hukum al-jasa. Hukum al-jasa. So na ang hukum na Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi nga natin, kapag ang kanyang batas, ang kanyang desisyon, pinatutupad niyang batas sa samawati wal ard, o sa lahat ng kanyang mga nilikha, sa kalangitan at kauni, universal, walang sino man na nilikha na maaaring lumabas dito. Yan ay desisyon o batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na pinaiiral niya sa kanyang mga kalok. Believer man o hindi believer, walang sino man makakapigil o maaring lumabas o magkuruds sa hukum al-kawni na kanya itinakda o batas na itinakda niya o desisyon niya na lahat ng nilikha mamamatay. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Walang lalabas. Maging ang mga propeta, maging ang mga anghel, pinakadakilang mga nilikha, walang magkukuruds na kalok o nilikha sa hukum al-kawni ng Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pagkatapos pangalawang uri ng hukum syar'i dini.
na ang batas o desisyon ng batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang din. Yung unang yung kauni na wala talagang makakalabas yan, mabuti man o masama, niwala man o hindi. At yan talaga ay kung ano ang kada wa qadar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, talagang yan ay mangyayari. Yan ay mangyayari. Wala makakapigil ng hukom na yan, ng batas na yan ay tinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng kanyang mga nilikha sa buong sanlibutan. Pangalawang hukom ay ang hukom syar'i dini na dito mayroong choice ang tao kung sumunod o hindi. At yan ay pinapahintulutan na mangyari ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kahit na hindi niya kinalulugudan, dahil yan ay mayroong pananagutan at yan ay tatanungin sa kabilang buhay. Na yan ay pinangyayari ni minsan ang tao maniwala, ang tao hindi maniwala, ang tao sumuway, gumawa ng kabutihan at hindi gumawa ng kabutihan, sumunod at hindi sumunod. Pero yan ay may kalakip na pananagutan at yan ay pananagutan sa kabilang buhay. Dahil pinadalan sila ng aklat, pinadalan sila ng sugo, at sila ay pinagbawalan mga pinagbaba. Kung ito man ay hindi ma-implement dito sa dunya, ang hukom syar'i, ito ay pananagutan ng lahat ng tao sa kabilang buhay. Pangatlong uri ng hukom ay ito ay yung jasa. Na ang desisyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagbibigay ng jasa o ng gantimpala o kaparusahan, ito man ay gantimpala sa paraiso o gantimpala sa impyerno, lalo sa kabilang buhay, o dito man sa dunya, na pagkalooban niya ng gantimpala, isang taong naghahangad talaga ng kabutihan na gabayan sa iman. Ganon din ay isang tao na ayaw niya ng iman, so pababayaan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagkaligaw. So yan ay pagkatapos sa kabilang buhay, magkakaroon ng jasa o gantimpala kung siya ay tagumpay na makakamit yang Jannah, o kaya naman siya ay mapaparusahan sa impyernong apoy. Pangalawang ibig sabihin ng salitang hakim ay hikmah. Hikmah. Nang ibig sabihin ng salitang hikmah na ang paglalagay ng isang bagay o ng lahat ng bagay sa dapat niyang kalagyan ng base sa katarungan. Ang hukom ng Allah Tabarak wa Ta'ala ay base sa hikmah na hindi ito pwedeng i-question at hindi ito maaaring magkamali at hindi ito maaaring maging injustice. So kaya talagang lahat ay mananagot sa kabilang buhay kapag sila ay nagkamali, dahil nilinaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang kitab at binigyan talaga ng bayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga batas na yan. Kaya ito ay masuliyan na pananagutan, lalong-lalo ng mga namumuno o mga ulama. Nangangaral ng katuruan, kapag sila ay nangaral ng kamalian, sila ay mananagot sa kabilang buhay. Pagkatapos, ang hukom na yan, sabihin natin, hukom kauni, hukom qadari, at saka hukom syar'i, at saka hukom jasa, ito ay napapaloob sa hikmah ng Allah Tabarak wa Ta'ala. Hindi lalabas sa hikmah. Lahat ng kanyang desisyon at saka pinahintulutan na mangyari ay base sa hikmah, sa karunungan. Base sa wisdom, hindi sa tinatawag nating kamangmangan. Ang Allah Tabarak wa Ta'ala, ang kanyang ilm, kamal, kompleto lahat, sakop ang lahat. Sakop ang lahat ng kaalaman. So yan ang summary ng ibig sabihin ng salitang hakim. At yan itabit sa kitab, sa Quran, nabanggit nga rito ng Imam Rahimahullah na ang wa huwa al-hakim. So, kasir ang khalq, ang nilikha sa pangalan na yan. May mga hakim, may hakim na nilikha, pero talagang totally na pangalan lamang ang magkapareha. Kaya binibigay sa atin dito ng Imam ang mga pangalan ng mga pangalan niya na minsan katulad ng pangalan ng nilikha, pero ang hakika o katotohanan ng pangalan na yan ay hindi katulad ng, halimbawa, isang hukom. Hindi lahat ng hukom tama ang desisyon. Hindi lahat ng hukom o hakim ay base sa hikmah ang desisyon. Minsan nagbibigay sila ng kaparusahan o gantimpala sa isang tao na ayon sa pagkakamali o ayon sa tinatawag nating hawa o sariling kagustuhan dahil sa pagsunod niya sa mga nilikha. So ang Allah Tabarak wa Ta'ala, ito ay base sa adil, katarungan, at ito ay base sa hikmah na nilalagay niya ang lahat sa dapat kalagyan, base sa kaalaman at
katarungan. Kasama sa aya na ito sabi, wahuwal hakimul khabir. Khabir, ang ibig sabihin ng salitang khabir. Khabira, ibig sabihin dito na ihata, ibig sabihin sa comprehension ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng dawahir at saka bawatin, sakop ng kanyang kaalaman. Ibig sabihin dito, ihata ng ilm, comprehension na sakop o cover. Walang lalabas sa kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng nilikha sa kalangitan at kalupaan. Ito man ay bawatin o dawahir. Ano ibig sabihin ng bawatin? Lahat ng mga yakpa, mga nakalihim o na hindi nakikita. Sa atin may mga bagay, may mga nilikha o may mga bagay na hindi na abot ng ating paningin. Hindi abot ng ating pakalaman, hindi abot ng ating pandinig. Pero ang Allah tabarak wa ta'ala, ang kanyang ilm, ang kanyang kaalaman, ito man ay nakalingid o nakatago, ito man ay nakalabas. Dawahir, ito ay cover o sakop lahat, comprehend ng kanyang kaalaman. Ito ang ibig sabihin ng salitang ihata. Kaya sa Arabic ang tawag nga dyan ng mga ulama, ihata al-bawatin wa dawahir. Sumunod na binigay na sa atin na ayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, papatuloy sa surah As-Saba, sabi rito, ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. So sabi nga rito, ya'lamu, ito ay napakaraming aya na binibigay sa atin ng Imam rahimahullah upang, kasi may mga grupo, halimbawa Mu'tazila, Jabariya, sabi ng mga Qadariya, nung mga nagre-reject ng qadar, sabi lang may ang gagawin ng nilikha sa future, hindi alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. So ganoon din ang mga Mu'tazila, nire-reject nila ang ilm ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na sabi nga na yan ay sifat o sifat ng nilikha. Hindi pwede ibigay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero confirm dito sa aya, tabi, ya'lamu ma yaliju fil ards. So ibig sabihin ng salitang yaliju, ibig sabihin nito ma yakhruju. Ma yadkhulu fiha. Kung ano ang pumapasok. Ang yaliju, ibig sabihin kung ano ang pumapasok sa lupa. Ma yadkhulu, pumapasok sa lupa. Halimbawa, ano pumapasok sa lupa? Sa lupa. Minsan, pagbaba ng ulan, papasok sa lupa. Lahat ng mga nilikha, alam ba, yung tinatanim ng mga magsasaka, ng mga buto, o tinatanim, ibinabaon na sa ilalim ng lupa. Ganon din yung kapag may namamatay na nilikha, ibinabaon sa ilalim ng lupa. Yan ang tamang pamaraan ng pagdinibing ng tao. So, ibig sabihin ito ng ya'lamu ma yaliju, kung ano ang pinapasok sa ilalim ng lupa. Ganon din yung mga, ano ba, sabihin natin yung mga tubig na pumapasok sa lupa, yung mga bangkay, yung mga butil, o mga buto na itinatanim. At iba pang mga, halimbawa, yung mga hayawan na nakatira sa ilalim ng lupa. Mga hayawan na nakatira sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng lupa sila nakatira, katulad ng mga bulati at iba pang mga nilikha na nakatira sa ilalim ng lupa. So kaya sabi ng Allah subhanahu, lahat ng nilikha na nakatira sa ilalim ng lupa o nasa loob ng lupa, alam niya ang lahat ng nasa loob ng lupa. Ano mang uri ng ito man ay sa ilalim ng lupa, kasi ard ang ginamit dito ay ard, daigdig, kasi sakop ng daigdig ang lupa at dagat at lupa. Nasa ilalim ng dagat, nasa ilalim ng lupa. Ito man ay minerals, ito man ay kayamanan, ito man ay mga gumagalaw na nilikha, ito man ay halaman, lahat ng nasa ilalim ng kalupaanan na pumapasok dito. Ito, dumating ang ulan at nilagay sa dapat kalagyan, ang lahat ng yan ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yakhruju minha, at kung ano ang lumalabas sa ilalim ng lupa. Alam mo, paglabas ng halaman, mga pagtubo ng mga halaman, anumang uri ng halaman na lumalabas sa ilalim ng lupa.
Minsan yung mga mineral na didiscover o na-discover ng Bani Adam, katulad ng langis, ng kayamanan, at iba pang mga minerals o mga kayamanan na nilagay ng Allah subhanahu, ginto, pilak, nilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ilalim ng lupa para ipagkaloob sa Bani Adam. Wama yakhruju minha. Ganon din kapag sa araw ng paghuhukom, palalabasin ang mga patay, ang kuruj o baat ng mga Bani Adam o lahat ng nilikha sa ilalim ng nakalibing, lahat, anumang uri ng nilikha nakalibing, pagdating ng kiyama, palalabasin Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yakhruju minha. Ganon din ang paglabas sa mga halaman, pagtubo ng, lalabas sa ilalim ng lupa ang pagtubo ng mga puno, ng mga halaman, malaki man ito yung maliit, anumang uri ng halaman sa ilalim ng lupa ay palalabasin Allah subhanahu wa ta'ala. Walang anumang uri na nagkukuruj o lumalabas sa ilalim ng lupa na hindi alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yansilu minas sama. So dito, ang pinapaliwanag niya, ang kanyang ilm, pumapasok sa ilalim ng lupa, lumalabas sa ilalim ng lupa. Dito naman, ano ang bumabagsak sa taas? Ibig sabihin, yung tinatawag nating tafsil, talagang detalyeng pagpapaliwanag niya ng kanyang kaalaman. At yung dakik accurate na pagpapaliwanag niya ng kanyang kaalaman sa kanyang aklat. Kaya kapag nabasa natin ang kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala at naunawaan natin, so dito lalo natin siya makikilala. Lalo natin, mamahalin natin siya at sasambahin natin siya. Hindi natin siya ipagpapalit sa sino man. Sa sino man sa kanya mga nilikha. Wama yansilu minas sama. Alam mo, katulad ng ulan, ng mga anghel na bumababa, ng revelation, at iba pang mga nagnunusol magmula sa taas. O kaya minsan kaparusahan. Katulad ng halimbawa, minsan parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng unang panahon, nagpadala ng apoy galing sa taas. Kidlat, kulog. Anumang uri na nagmumula sa taas, ito ay detalyadong pinaliliwanag ng Allah tabarak wa ta'ala sa kanyang kitab at alam niya ang lahat ng nagnunusol sa kalangitan. Wama ya'ruju piha. At kung ano ang ya'ruju, ibig sabihin yas'adu, ibig sabihin kung ano ang tumataas, ano naman ang umaakyat. Mababa, kung ano, halimbawa katulad ng pag-akyat na maanghel kapag sila ay galing sa baba. Katulad ng pagsasubmit ng mga mabuting gawa ng mga Bani Adam. Ganon din ang pagtaas ng mga dua. Ang paglipad ng mga ibon sa kalangitan, tumataas, at anumang uri ng nilikha o anumang uri ng tumataas, walang anumang uri ng tumataas na hindi nalalaman ng Allah tabarak wa ta'ala. Maging ang gawain ng mga Bani Adam na sinasabi nila sila tumataas ngayon para tuklasin ang ibang mga planeta, walang nalilingid sa Allah subhanahu wa ta'ala kung sila ipahintulutan na makapunta sa ibang lugar o hindi. Pagkatapos, pumunta siya sa ibang aya sa Surah Al-An'am. Ito ay isang uri ng aya na talagang detalyadong nililinaw at pinaliliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang walang hanggang kaalaman. Sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa indahu mafatihul ghaib. Sabi niya, nasa kanya lamang ang mapati. Ito ay plural ng mipta. Plural ng susi. Mipta, mapati. Sabi rito, na siya lamang ang nakakaalam ng susi o ng kaalaman tungkol sa ghaib. Mga unseen o mga hindi nakikita. At yan ay pinaliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ibang aya. Tinafsir ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ibang aya sa huling bahagi ng surah Al-Luqman. Kung ano yung mafatihul ghaib. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, mafatihul ghaib kamsa. Di ba? Hindi lamang yung, kaya lang dito sa aya na ito ay nabanggit ng Propeta 5. Ano yun? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, innallaha indahu ilmu sa'a. Una, na wala nakakaalam ng mga bagay na yan maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala kung kailan ang pagdating ng kiyama. Kailan ang oras ng kiyama. Yan ay talagang walang nakakaalam, maging anghel, maging ang Propeta Muhammad o sino mga isinugong mga propeta, hindi pinagkaloob sa kanilang kaalaman tungkol sa sa'a. Ang pinagkaloob lamang sa kanilang mga alamat, mga sign ng nalalapit na kiyama, sugra wa kubra. Pangalawa, sabi ito, wa yunassilul ghaid, at siya lamang nagpapabagsak ng ulan o ng tubig sa kalangitan.
At ang gait, ito ay isang uri ng mubarak na ulan na nagbibigay ng buhay sa kalupaan. Nagbibigay ng buhay sa mga halamanan. Kasi may pag ginamit yung matar o ibang klase ang kasi may ulan na minsan nagbibigay ng kapahamakan sa tao. Pero kapag ang ginamit ay gait, ito ay mubarak na uri ng tubig mula sa kalangitan. Pangatlo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ya'lamu ma fil arham, at alam niya kung ano ang nasa sinapupunan ng isang unta. Ito man ay bani Adam o hindi ba o hayawan. Kasi hindi sinabi rito kung anong uri ng arham o sinapupunan. Hindi sinabi rito arham ng bani Adam, sabi lang dito wa ya'lamu ma fil arham, lahat ng nilalaman ng sinapupunan ng isang tao o na isang hayawan, alam na Allah subhanahu, walang nalilingid sa kanya bago yan mag-umpisa. Wama tadri nafsun mada taksibu gada, pang-apat, at hindi alam ng isang tao kung anong makakamit niya kinabukasan. Kung ito man ay sa kanyang gawa, o ito man ay sa kanyang provision, o ito man ay kasalanan, o ano man ang future na mangyayari sa isang tao, wala siyang kaalaman. O siya ay mamamatay kinabukasan, o hindi. Wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, at walang sino man nakakaalam kung saang lugar siya mamamatay. Ang lamang nakakaalam magdidesisyon kung saan mamatay ang isang tao. So yan ang 5 nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mafatihul ghaib. Pagpapatuloy ng ayat, sabi rito, la ya'lamuha illa huwa, at walang sino ba nakakaalam ng mga unseen maliban lamang sa kanya. O talagang napi, ito naman ay napi ng total na ng kumpletong kaalaman tungkol sa mga kaalaman tungkol sa unseen. Na napi o negation, ninegate ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga tao nagkiklaim na alam nila ang kiyama, alam nila ang magyayari sa isang tao katulad ng mga manghuhula. Ang lahat ng yan ay kupor. Lahat ng yan ay kupor. Sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, la ya'lamuha illa huwa, pagkatapos inumpisahan naman niya ang tafsil, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, at alam niya ang lahat ng nasa kalupaan. Al-bar, ibig sabihin ng salitang bar, ito yung napakalawak na lupain. Kaya ang righteousness, albir, righteousness, dito nagmula sa salitang. Ang righteousness ay napakalawak na kahulugan. So sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya lahat ang nasa kalupaan. Ito man ay mga tao, ito man ay mga hayop, ito man ay mga ibon, ito man ay mga puno, ito man ay mga bundok, ano mang uri, bato, ano mang uri ng nilikha. Walang nalilingid sa Allah subhanahu, maliit man o malaking nilikha sa bar. Kaya alam mo ba fil barri wal bahr, at ganoon din ang mga nasa karagatan. Walang anumang uri ng nilikha, anumang uri ng maging ang dagat mismo. Alam na Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng detalye. Ngayon ang mga scientist ng bihar, sabi nila, scientist ng karagatan, marami silang nadidiscovery, patuloy ang pagdiscovery nila ng mga nilikha sa kailaliman sa karagatan. Pero ito man ay isda, ito man ay mga precious, mga tinatawag nating yung mga precious na sa ilalim ng lupa, katulad ng mga luwal marjan, mga bato o halaman, ano mang uri ng nilikha sa ilalim ng karagatan. May puno din sa ilalim ng karagatan. Mga bato, ano mang uri, tubig, ano mang nilikha sa ilalim ng karagatan o sa karagatan, ibabaw man ilalim, ito ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Pagkatapos detalye. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang anumang uri ng waraka o dahon sa isang puno na bumabagsak, matas ko to, walang lumalaglag o bumabagsak na dahon sa puno. Ito man ay puno dito sa kalupaan o puno sa ilalim ng karagatan. Malaking uri ng puno, malaking uri ng dahon ng puno, maliit na uri ng dahon ng puno. Ito man ay sabay-sabay. Sabay-sabay na nagbabagsakan, walang anumang uri ng dahon na hindi niya na detalyado ang lahat. Kung kailan ito babagsak, paano ito babagsak? Kainaman kan, ibig sabihin. Paano siya bumagsak? Kailan siya babagsak? At paano ang kanyang pagbagsak? Illa ya'lamuha.
Tapos sabi dito, maliban sa ito ay aking nalalaman. Subhanallah, Allahu Akbar. Ito ang ilm ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na nabanggit niya ang kanyang kaalaman, ang tao may kaalaman din. Ang tao, yan ay sipat din ng tao, ang ilm. Kaya dito, dinidetalye niya. Alam mo, sabihin natin, may bumabagsak na puno. Dito sa harapan ko, kahit nga bumagsak ng sabay-sabay ang dahon sa puno, sa harapan ko, hindi ko kayang bilangin. Kayang bilangin. Kaya mayroong isang mga pangyayari na kwento sa mga salaf. Sabi lang, mayroong isang tao na nagkiklaim na alam daw niya ang lahat at kaya niya maglikha. So kumuha siya ng isang laham at binilad niya ilagay niya sa labas hanggang sa ilang araw. Ito inuod ng inuod. Sabi niya, kaya kong lumikha at alam ko ang aking mga nilikha. So, nung ilang araw na inuod, napakaraming uod. So, mayroong isang bata na marunong sa kanyang din. Sabi niya, kung ikaw talaga ay alam mo ang lahat at ikaw ay kalik katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala, pwede bang sabihin mo sa akin ilan yung uod na yan? At ilan yung uod dyan? Sa loob ng laham na yan? Ilang bilang nila? At anong klase ng uod sila? Ilang uri ng uod? So, hindi nakapagsalita yung tao. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, illa ya'lamuha wala habbatin pidulumatil ard. At walang anumang uri ng butil. Ang habba ito'y maliit na butil o buto. Habba sauda. Alam natin habba sauda. Wala habbatin pidulumatil ard. Walang anumang uri ng buto o butil o seed sa dulumat ng ard sa kadiliman ng lupa o ng daigdig. Ito man ang buto na yan ay sa ilalim ng lupa o kahit nasa ibabaw pagdating ng gabi. Lahat ng uri ng dulom. Lahat ng uri ng kadilimat. Hindi dito sinabing dulumat. Dahil ang dulumat, maraming uri. Merong dilim sa gabi, dilim sa ilalim ng lupa, dilim sa ilalim ng karagatan, at ano pang uri ng kadilimat. Sabi rito, walang anumang uri ng butil sa ibabaw o sa lupa o sa sandaigdigan na hindi nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ratbin. At walang anumang uri ng, ito man ay dahon, ito man ay butil, ito man ay ibig sariwa o rutab, ratbin, wala yabasin, o isang tuyo, illa fi kitabin mubin. Lahat ng nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, detalye, tafsil na pagpapaliwanag niya ng kanyang ilm, ng kanyang kaalaman, sabi niya, walang anumang uri ng nilikha. Ito man ay dahon, ito man ay buto, ito man ay tuyo, ito man ay sariwa, illa fi kitabin mubin. Maliban sa ito ay nakatala o nakasulat bago yan mangyari. Isinulat yan 50,000 years bago likhain ang lahat. Bago yan mangyari, bago yan bumagsak, bago yan matuyo, bago lumabas ang sariwang dahon na yan o sariwang buto. Yan ay nakatala sa ang kitab na tinutukoy dito ay Al-Law Al-Mahfud. Ang kitab na nasa Allah subhanahu wa ta'ala sa taas. Panghuling aya na binigay sa atin ng mu'allif sa tungkol sa ilm, dalawa. Sabi rito ng Imam rahimahullah. Wala tahmilu min unta, wala tada'u illa bi ilbihi. Walang dinadala o ibig sabihin, dinadala sa kanyang sinapupunan ng isang babae o isang unta. Ang unta ay female. Ito man ay tao, ito man ay hayop. Walang anumang uri na dinadala o binubuntis ang isang unta o ang isang female o babae sa kanyang sinapupunan maliban sa ito ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin natin, tao, Bani Adam, na nagdadalang taong babae. So, hindi natin alam yan kung anong, kahit nung umpisa sabihin natin, meron na ngayong tinatawag nilang, ang tawag doon sa tinitignan, nakikita nila kung anong kasarian. Kaya lang, sa umpisa, hindi lang kaya makita. Ito man ay babae, ito man ay lalaki, ito ay kambal, ito man ay 3 o 4, ito man ay, kumpleto ang kanyang katawan o hindi. Siya ba ay pipi o bingi? Siya ba ay bulag? Walang detalyeng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang detalye ng isang nilikha sa sinapupunan ng isang babae
na tao, alam na Allah. Maging sa hayawan, anumang uri na nilalaman sa sinapupunan o sa rahim ng isang nilikha, ito man ay hayawan, alam na. Maging ang itlog ng ibon sa kanyang sinapupunan, anumang uri, ito man ay itlog, ito man ay anumang uri na nilikha, walang iba nakakaalam ng detalye o nakakaalam sa loob ng arham ng isang babae o isang nilikha sa kanyang wala tadaw illa bi ilmihi. At inuna muna ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano ito dinadala at kung paano niya ito isisilang o ilalabas. So detalyado lahat. Detalyado. Kaya subhanallah, sabi nga rito ng imam, isa sa mga wa minal iman billah, isa sa iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, nakilalanin natin siyang mabuti. Ito ang unang-unang dapat nating makilala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan sabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sa kanyang usul at sabi, wa huwa ma'rifatullah. Sabi niya, ang unang-unang ilm, ang unang-unang kaalaman, ang kilalanin natin, alamin natin kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sa kanyang aklat, sa kanyang Quran, pinapakilala niya ang kanyang sarili kung sino siya. Sino siya? Ginagamit niya minsan ang pangalan o katangian na minsan kasir sa pangalan lamang, pero ang hakika ng mga pangalan na yan ay totaling baid sa sino man sa kanyang mga nilikha. So inshallah, hanggang dito lang muna. Inshallah, at iisa-isahin natin ang aya. The more na at maganda babasahin ninyo yung mga aya na yan. Babasahin natin, mamemorize natin na magkakaroon tayo, makikilala natin mabuti kung sino ang ating kalik, sino ang ating Rab, sino ba ang ating sinasamba. Inshallah, hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like and subscribe if you want to see more